Hey guys, what is up guys? Boss hindi nga pala ito muli nagpapakilala, no? At welcome sa panibagong video ko na mapapanood nyo. Mawalan at maputik na video. Pinampambungad. So mag-iikot-ikot tayo dito sa pag-drive niya Pransya. Starting point natin, Cafe Florentine. Tapos alamin natin kung bakit siguro maraming naliligaw na dayo dito sa Cafe Florentine. Yeah. May isa rin ako napanood na video or vlog. Dumaan siya dito. Well, tayo medyo makikigaya tayo. So tayo medyo makikigaya tayo ng dinaanan niya. So ganito pala yung sitwasyon dito kapag pumasok kayo sa may Pagray. Tapos sinubukan yung pumunta sa o bumaba. So ganito nga pala yung sitwasyon dito sa may bandang Pagray Unit 7 kapag yung papuntang Tambakan or bago pumunta ng Tambakan, kumaliwa kayo sa may papuntang Cafe Florentine. So pag maulan, o biglang bubuhos, naggugulungan din yung mga bato rito. Sa madaling salita, loose gravel yung dadaanan nyo kapag ganito natagulan dito sa Pagray at pumasok kayo rito. Pinapanood ko nun na vlog nung umikot siya rito. Hindi maulan, maaraw yun eh. So, tayo natapat sa medyo maulan-ulan na panahon. Pero medyo tumitila-tila naman. So tara, ikot tayo. So nakababa na ako galing dun sa may Cafe Florentine. Tapos yung daanan dito, dati na itong binuhusan nung graba, dinaanan ng pison. Pero hindi pa rin natuloy nung pagsisimento. Ang bali-balita at ang sabi-sabi ay private property daw ito. Kaya hindi matuloy-tuloy yan ang proyektong sementado. So yung nakita ko nga palang video nung isang napanood ko, dito siya bumaba. Yung pababa na yan. Kita ba dyan? So, nakita ko na medyo matarik yung daanan yan. So, ayoko dyan. Medyo lipat tayo. Medyo lipat tayo ng dadaanan. Although, tama rin naman yung dinaanan niya doon. Marami lang din talaga ditong kasikot-sikot. Yung iba dead end, yung iba tao lang yung nakakadaan. Yung iba pwede yung sasakyan. Sementado rin naman doon, kaso ayoko kasi sobrang tarik. Parang hinapit yung ahon doon. Imbis na bungkalin yung lupa, pinilit ng semento. So sobrang tarik. Nakakailang siyang babain. Lalo na ngayon maulan. So parang mas madulas kasi kapag patigil-tigil lang yung ulan, yung buhangin hindi na-wash out lahat or hindi na-wash off. So dito nga pala tayo dumaan sa katawag dito. Sa bagong sementadong daan na ang Unit 7. Bayanihan na lang din ata yung ginawa nila dito, pero malamang siguro or siguro naman talaga may tulong pa rin galing sa LGU ng Barangay Kupang o Mayamot at ng Antipolo para maisakatuparan yung proyektong pagpapasemento rito. Ang kinagandaan ng sinesemento to, may bakal naman to sa loob. So hindi siya purong semento. Yun nga lang din dahil medyo umuunlad na rin tong lugar na to. Syempre hindi mo maiiwasang merong mga truck na dumaan. So sometimes, more often, natatagtag. Tapos dito pag kumanan tayo, ayan yung may papuntang mountain top. Ito naman ang napanood ko dito. Isa sa mga napanood ko dito ay si Dominador POV o si Dominador Point of View. So hindi na tayo dito dadaan kasi nakadaan na ako dito. Gabi nga lang yon. At cellphone lang yung gamit kong pang video dito mismo. Ayun, video recording pa rin naman pala. Kala ko tumigil eh. So dito naman tayo dadaan, medyo pababa dito. Kahit baba lang naman yung daan dito sa Pagray tsaka sa Pransya. So nakababa na ako dito, ito bandang sakop na to ng Peña Pransya. So diretso tayo rito. Baba tayo rito.
So balik tayo dun sa sinasabi ko, no. So yung isa sa mga napanood ko ay dito siya dumaan. So ito yung lugar na binaba niya gamit yung kanyang motor nung nag-ikot siya rito. Akitin na nga natin. So reverse lang natin ulit. Kung napanood ko pababa, ang gawin natin paakyat. Uy, durog. Pikiran po. So nailang akong babayin yon pero hindi ako nailang akyatin. Alright. Tapos yun, medyo balik ulit tayo sa pinanggalingan ko kanina. Kung saan ako bumaba. So ito yun. Try ikot pa ulit tayo. Kanan tayo rito sa kanto. So dito, dati na tong sinemento kaso parang walang bakal sa loob ng pagkakasimento. Kaya kapag umuulan, nadadaanan, nagdudurog-durog yung simento, ang ending, parang nagbibiyak ng bato sa daanan. Tapos lalo na kapag yung maulan, sumasabay sa buhos ng tubig yung mga bato, nadadala ng agos ng tubig. Kaya kumakalat sa kalsada. Tapos ito malamang marami na rin nakakita sa inyo nung lugar na to. Ito na yung tinatawag nating tres ng Peña Francia. Ano? So, ikot ulit tayo. So galing tayo sa tres. Ito yung daanan palabas at papasok nung Peña Francia. Iikot ko naman sa iyo sa isa pang mga pwedeng daanan kung balak nyo naman ding pumunta ng Cafe Florentin. Actually, random video, random vlog lang din to. So, para lang din makapag-ikot-ikot tayo. Ako pala. Damay na lang din kayo sa ikot. Hilig ako kapag nag-Google Maps or I think Waze. Kasi madami kasing daanan papunta dun sa Cafe Florentin. So, itong dadaanan natin ngayon ay isa sa mga pwede niyong daanan papuntang Cafe Florentin kung dadaan kayo or papasok kayo sa Peña Francia. Yung Peña Francia nga pala ay nakahati sa dalawang barangay, Barangay Mayamot tsaka Kupang. Makakaliwa tayo rito sa kanto na to. Sa yung diretsong nakikita nyo kanina, na motorek, ayun na yung pahon ng, isa sa mga pahon ng Peña Francia. So ngayon pakita ko muna sa inyo yung iba pandaan, papunta naman ng Cafe Florentin. Kung galing kayo ng Marcos Highway at pumasok kayo sa Peña Francia or arko ng Peña Francia. Ako, may kasabayan pa tayong tricycle. Kulong-kulong ba mas tamang tawag sa ganito? Paunahin na muna natin yan para makita nyo yung buong view. Ay, hindi aakyat. Kala ko aakyat. Woo! So, di ko lang sure kung gaano katarik yan sa video pag tinignan.
Hindi ko lang sure kung gaano yun katarik sa video kapag tinignan. Pero, pag inakyat naman, kayang-kaya ng Honda Beat. So, ayan nga pala yung gamit kong motor ngayon. Ayan nga pala yung gamit kong motor ngayon. Honda Beat na Clipper Yellow. Kayang-kaya naman siyang akyatin. Pero ayaw kong babain.